Noong panahon ng medieval England, sa isang maliit at tahimik na nayon sa Inglaterra na tinatawag na Woolpit, may isang kakatwang pangyayaring nag-iwan ng maraming tanong sa kasaysayan. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang alamat, kundi isa ring palaisipan na nagbigay daan sa iba't ibang haka-haka, mula sa mahiwagang mundo hanggang sa posibilidad ng mga alien mula sa ibang planeta. Noong ika-12 siglo sa ilalim ng paghahari ni Haring Stephen o Haring Henry II, isang grupo ng mga magsasaka ang nagtatrabaho sa kanilang bukirin malapit sa mga hukay na kilala bilang woolpits, mga hukay na ginamit noon upang mahuli ang mga lobo. Habang abala sila sa kanilang gawain, biglang lumitaw ang dalawang kakaibang bata mula sa loob ng isang hukay. Ang mga bata, isang lalaki at isang babae, ay may kakaibang katangian na hindi pa kailanman nakita ng sinuman sa village. Ang kanilang balat ay may kulay luntiang parang dahon at ang kanilang pananamit ay gawa sa kakaibang tela na hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. Bukod pa rito, tila natatakot sila at hindi makaintindi ng anumang wikang sinasabi ng mga taga-village. Dahil sa kanilang kakaibang anyo, dinala sila sa bahay ng isang lokal na maharlika, si Sir Richard the Count, upang maalagaan at maintindihan kung sino sila at saan sila nanggaling. Nang dalhin ang dalawang bata sa tahanan ni Sir Richard, napansin ng lahat na sila ay gutom na gutom. Subalit kahit anong pagkain ang ialok sa kanila, tinapay, karne, prutas, hindi nila ito kinakain. Lumipas ang ilang araw at nagsimula silang manghina dahil sa hindi pagkain. Ngunit isang araw, may isang magsasaka ang nagdala ng sariwang munggo mula sa kanyang ani. Nang makita ito ng mga bata, bigla silang nagpakita ng sigla at agad na kinain ang munggo na para bang ito lamang ang pagkain na pamilyar sa kanila. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang natutunan ang wikang ginagamit ng mga taga-Woolpit. Nang sila ay matutong magsalita ng Ingles, unti-unti ring nawala ang kanilang luntiang kulay sa balat. Sa kasamang palad, ang batang lalaki ay nagkasakit at kalaunan ay namatay. Ngunit ang batang babae ay patuloy na lumaki at naging bahagi ng lipunan. Kalaunan, siya ay nabinyagan at natutong mabuhay sa mundo ng mga tao. Sa pagdaan ng mga taon, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Isang kwento na mas lalong nagbigay ng hiwaga sa kanilang pinagmulan. Ayon sa kanya, sila ay nagmula sa isang lugar na tinatawag niyang Lupain ng San Martin, Land of Saint Martin. Dito, walang sikat ng araw at tila isang takip-silim lamang ang ilaw na nagmumula sa kanilang kalangitan. Ang buong lugar ay balot ng isang kakaibang berdeng liwanag, kaya't ang kanilang balat ay naging luntiang tulad ng kulay ng kanilang paligid. Nang tanungin kung paano sila napunta sa Woolpit, ikinuwento niya na siya at ang kanyang kapatid ay nasa labas ng bahay nang marinig nila ang isang kakaibang tunog. Nang sinundan nila ito, bigla silang napunta sa loob ng isang madilim na lagusan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang liwanag. At nang sila'y lumabas, nagulat na lamang sila na wala na sila sa kanilang bayan kundi nasa isang misteryosong lugar na. Dahil sa misteryong bumabalot sa kanilang kwento, maraming teorya ang lumitaw upang ipaliwanag ang pinagmula ng mga bata. Una, mahiwagang lupa sa ilalim ng daigdig. May paniniwala na ang mga bata ay nagmula sa isang lihim na mundo sa ilalim ng lupa, gaya ng sinasabing Agartha o Fairy Realm, isang kaharian na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Pangalawa, mga nilalang mula sa ibang dimensyon. May nagsasabing maaaring ang dalawang bata ay mula sa isang parallel universe kung saan ang kapaligiran ay may kakaibang kondisyon na nagbigay sa kanila ng berdeng kulay sa balat. Pangatlo, alien mula sa ibang planeta. Ang pinakakontrobersyal na teorya ay ang posibilidad na sila ay mga alien na nagmula sa isang planeta na may kakaibang atmosphere at ilaw. Ayon sa teoryang ito, maaaring nagkaroon ng isang portal o isang interdimensional rift na nagdala sa kanila sa daigdig ng mga tao. At pang-apat, sila ay mga ulilang bata na napunta sa ilog o gubat. Ang mas makatuwirang paliwanag ay maaaring sila ay mga inulilang bata mula sa ibang nayon na nagutom at nagkaroon ng sakit sa atay o malnutrisyon, dahilan upang maging luntian ang kanilang balat. Hanggang sa ngayon, walang tiyak na sagot kung sino talaga ang luntiang mga bata ng Woolpit.
Ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at palaisipan sa mga historiador, mananaliksik, at kahit sa mga mahilig sa kwentong pantasya at science fiction. Marahil sila ay patunay lamang na sa malawak at mahiwagang mundo natin, may mga bagay na hindi natin lubos na mauunawaan. Mga lihim na maaaring magmula sa ibang panahon, ibang dimensyon, o marahil ibang planeta. Ano ang masasabi niyo dito? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section at huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang videong ito. Malaking tulong na yan para sa aming maliliit na content creator. Mag-subscribe na din kayo at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video.